Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay November 5, 2025 at laglag ulit yung index natin. So nag-doji kapon and then nag-fill the gap dito sa gap up natin kapon. So nag-close tayo ng 5,818.06. So bloody red na naman yung opening natin kanina. Nag-drop tayo ng more than 1.5% pero ayan, nag-double bottom siya. So nag-up siya na or rather nag-drop pa rin siya, negative 0.83%. Pero meron tayong net foreign buy na 339.38 million. Ayan. So shakeout lang yata yung nangyari sa kanya kaninang umaga. Pero marami pa rin sa mga blue chips, syempre, tinamaan dahil sa nag-drop tayo ng halos 1%. So sumabay tayo sa sa galaw po ng US market kagabi o yung closing nila kanina umaga, bloody red sila. Tapos yung futures na pinapakita, ganun din, bloody red din yung kanilang mga indices. So government shutdown pa rin sila tapos parang overextended na yung yung galawan ng kanilang mga indices. So sa atin, ewan ko bakit 'di ba normally pag bagsak yung US stocks, yung mga minero natin, yung mga mining stocks umakyat o yung mga gold prices. Pero karamihan naman na trending stocks na nilagay ko dito is yung mga malalakas kasi yung drop ng mga mining stocks natin. So halos lahat ng pag-uusapan natin ngayon is drop din naman siya. Pero mas good vibes tayo kahit na ganyan yung candle natin. Hopefully wala nang drop pagbukas. Kasi meron na tayong around 600 million na net foreign buy sa market natin. Pero tandaan natin, tong gap na to is 1.3 billion yung lumabas na foreigners sa market natin. Okay? So, US stocks, yung futures, medyo pangit. Tapos, European stocks, laglag. At saka Asian stocks, laglag din siya. Yung crypto natin, di ba, bumagsak kanina umaga. So, nagtatry na siya mag-recover. Pero nasa 102K pa rin si Bitcoin. So, hindi pa rin siya masyadong nakakabawi. Pero parang nag-post na yung malakas na sell-off naman doon. Okay? So hopefully mas maganda na yung tingin natin bukas sa market natin. So ito po yung ating mga trending stocks. So nanguna sa listahan natin si PXP, may volume to eh. So nag-up siya ng 5.49%. May mga balita sa exploration eh. So negative 18.85K net foreign sell. And then si PLDT, sinaman natin kasi nagtitrending na rin siya. Meron siyang 0.71% na gain and 18.16 million net foreign buy. So gumaganda yung chart niya. Although 0.71 lang to pero nagre-recover kasi yung price action. So silipin natin yan. And then yung alaga natin, si Plus, nag-drop kanina ng 4% ba to? Pero yung closing natin, negative 2.38%. So meron siyang, eto gusto natin, meron siyang 138.4 million na net foreign buy. Okay? Tapos ng mga to, mga mining stocks, mahina. So FNI, another 7.5% na drop. Negative 1.71 million net foreign sell. Tapos si nickel natin is nag-drop din siya ng 6.88%. 2.77 million net foreign buy. And then si OGP, nag-drop din siya ng 4.7%. So tapos na yata yung mga minero natin. Negative 841K net foreign sell. Okay? So, tinamaan yung mga mining stocks natin. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo na lang po ako as usual din dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, medyo may na yung internet natin kasi medyo late na tong upload ko pasensya na busy tayo sa work. So check na lang yung trending stocks review. Ayan, company reviews, walang video, profit or loss, mga technical indicators natin, fundamentals, yung mga risk management plus PSE stock market studies. And nag-post yung yung internet ko. Tapos sa ganun din dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel para sa mga play to earn games naman natin. Okay? So wala yata akong internet Saglit. Antayin lang natin mag-refresh yung ating YouTube kasi baka mamaya hindi natin mabasa yung mga yung mga articles na yung mga news natin sa Twitter.
Okay, so lumabas na yung mga picture. Social media na Palaboy Trader, Facebook account. So check mo na lang po para updated ka sa post or dito sa Facebook page natin. Boutique Peak, mga articles natin sa local market. Tapos yung mga balita. Hindi ko pa rin nakita yung ano, mukhang tinatamad na si ano, Philippine Stock Exchange maglabas ng balita. So dito muna tayo sa pinaka-summary ng market natin. Saan yung alas 3? Okay, para makita natin yung ano, mga gumalaw na stocks. So, nangunguna dito sa listahan natin sa mga winners si Metrobank, pero maliit lang naman. 2.26% followed by Meralco, 1.16. PLDT, 0.71. Tingnan natin yung chart. Tapos sa losers, mas marami siya. Ang dami. Naglag yung iba. Aboitiz Equity, nag-drop 4.78%. Monde, 4.45%. LTG, nag-giveaway na naman. 4.04%. Nag-bounce na to eh. Tapos si GGS, nag-drop din siya na 3.77%. So the rest, marami yung mga stocks natin na nalaglag for today's trading natin. Okay? So foreign funds bought, BDO, BPI, China Bank, ASN, AP Meralco, CNPF, GSMI, CIC, Aboitiz, DMC, Ali Eritz, MRC, Globetel, Converge, ICT, STI Plus, Pure Gold, 18 Nickel, at saka CPX. So foreign funds sold, Union Bank, FGen, Manila Water, DNL, FB, FCG, AC, AJ, JT Cap, MEG, Emirates, RCR dito, Cebu, Bloom, Robinsons Retail, SSI, Wilcon, APX, FNI, OGP, so binenta yung mga foreigners, yung mga mining stocks and FMETF. Okay. So ASEN, may good news. 29 billion Australia project reaches full commercial operation fueling Asia Pacific rise. Ayan. Hopefully, maganda sa bottom line ni ASN natin. Foreign inflows, kapon to. Okay, tapos ang gainers natin, kapon din yata itong mga summary na to. Okay, so S&P 500 and Nasdaq suffer biggest decline in more than 3 weeks on bearish bet against high flyers like Nvidia, Palantir, reigniting valuation concerns. So gold, ba't pati si gold? Bumagsak din siya ng 4,000 USD. Tapos si Bitcoin nag-drop slightly below ng 100K. Hopefully hindi yan mabutas kasi mga 80K na naman yan, 90K kapag nabutas yung 100K natin. So around 2 p.m., so more than 1.35. Pero umabot tayo more than 1.5% na drop kanina umaga. So GGS at Aboitiz Equity Ventures yung nangunguna na drop. MLC freezes 7 batch of assets linked to flood control scandal. Sharing my latest market drop video. Ayan. So, peso breaches 59. So, taas pa rin na palitan ng mga OFWs. DNL profit up 8%. October inflation, so actually baba naman siya, 1.7%. So or baka iniinda ba ng market natin yung ano, yung bagyo sa Cebu. Ang daming mga kotse na ano, lumutang doon sa ano, mga videos. So 1.7% lang. Okay, alas 12, ito na siguro, 1.58%, yung pinakambaba natin kanina. Nag-breach tayo ng ano, 5.8. Meron siyang, yung pinaka-low niya, 5,700. So, GGS Jollibee pa rin yung ano, nanguna sa drop. Alas 10, so ito, pabagsak pa lang yung index. So, JT Cap naman yung nanguna at saka si Ali. Nakabawi ng konti si Ali sa ano, sa bounce kanina, di ba? So, tapos si Meg, up siya ng 16%. Pero yung third quarter niya, drop siya ng 16%. Okay. Asian stocks plunge on Thursday. Wednesday pa lang, di ba? Mali ba ako? Ayan, Wednesday pa lang ba't nag-Thursday? Sabi ni outsmarting markets natin. Philippine inflation unchanged at 1.7%. Share buyback, SM, SMPH at saka si OPM. ASEN, yan na yun. Petron, so may good news siya. Income up 37%. Tapos si PNB and PAL renewed their co-brand partnership. Aboitiz, profits dip 8%. So yan na siguro ang catalyst bakit siya nag-drop. And then sa US market, ayan, no? So nag-drop si Nasdaq ng 2% kagabi.
Ngayon, yung futures nila, nagda-drop na naman ng more than 0.5%. Okay? So, patalastas po ulit. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali ka lang po dito sa ating Patreon channel po. Okay? So, tingin tayo dito sa ating PSE index. Mag-oversold kaya tayo dito. Parang gusto niya ipunta sa oversold condition. Okay. Siguro mas maganda ng konti kahit papaano kasi nag-double check tayo dito sa 5,700. Nag-bounce naman siya. At meron tayong 339 million na net foreign buy. Hopefully tama yung interpretation natin sa candle natin. Kasi may double checking dito sa bandang baba. Pero yung RSI niya, ang sinasabi naman ng RSI, parang gusto niya mag-oversold. Ayan. So yung MACD, wala pa rin, mahina pa rin siya. So nag-close tayo. So downtrend pa rin ha. Ayan, downtrend pa rin. So 5,818 and negative 0.83%. Okay? So yung mga winners natin, si PXP, unang-una. So nag-bounce, finally nag-bounce sa support. 5.49%. Yung iba kasi, mga penny stocks to wala masyadong volume. Metrobank, 2.26%. So ano ba earnings? Okay naman yung earnings niya. 12 billion, no? Laki. MRC, 2.08%. So, nag-bounce. Tapos, si Manila Water, nag-bounce din siya ng 1.54%. So, konti-konti lang yung nag-bounce sa market. Mas marami yung nalaglag dito sa market natin. So, nanguna si FNI. So, ano ba to? Parang downtrend, no? Negative 7.5%. Tapos, si PHE, walang volume. Nickel, minus 6.88. Naku, na-break do si nickel natin. Minus 6.88%. Si Now, minus 6%. Sino pa? Aboitiz, minus 4%. OGP, minus 4.7%. Mukhang magta-touch ng MA100 si OGP natin. Monde, naku, another low. Minus 4.55%. LPG, pabalik sa support, minus 4.04%. And Bloomberry is nag-drop na 3.95%. Okay? So, yun po yung mga movers ng market. Silip tayo sa galawan dito sa global market. Okay, wala pa. So, okay, meron na. Okay, so based dito sa galawan, mukhang mapula ulit mamaya US. S&P futures, minus 0.29. Dow futures, minus 0.05. Nasdaq futures, minus 0.49%. So, laglag mamaya. Tapos European stocks, laglag. Tapos sa Asian markets, medyo marami din yung laglag dito sa bandang Asia yan. So mas marami. Okay? So sa crypto, laglag pa rin. Nag-bounce na siya ng konti, no? Ito yung dip niya kanina pala sa below 100K, no? So nagba-bounce na siya ng konti. So 101K si Bitcoin, baba. 3.3K si Ethereum, 2.23 si XRP, BNB 945, Sol 156. Tapos si TRX 0.28 and then si Dodge. Kung baba na 0.16 na lang si Dodge natin. Okay? So ingat. Ingat tayo sa crypto na bi-breach yung below 100K level ni Bitcoin natin. Okay. So patalastas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So tingin tayo dito sa index ulit or rather yung mga trending stocks natin. Okay, so nahin ko na si PXP. Ito lang yung market ngayon na merong volume sa market natin. So finally, nagkaroon siya ng bounce. Ang laki din ng drop nito, 'di ba? Last time, ang usapan natin is baka mag-bounce dito sa may gap. Pero hinila niya pababa. So nag-drop siya, ang laki oh. So more than 35%. So meron pa siyang habulin na 30%. So good sign na baka mabuhay siya ulit kasi nag-bounce dito sa MA100. Ang pinaka-optimistic natin is pwede, no? Okay, MA20, no? Okay, so dito muna tayo sa bandang kaliwa. Okay, MA20, 2.68. So yan muna yung pinaka-optimistic natin kay PXP. So nagre-recover yung RSI slightly above 50 and hindi pa naman obvious pero gusto mag-recover ng
MACD formation. So pag sinuwerte, masusundo yung mga ano nandito sa bandang taas natin. Okay? So nag-close siya 2.5 up na 5.49% and 18K net foreign sell. Okay, magbabounce na kaya to si ano, PXP. Next, PLDT. So tagal nating wala sa trending stocks to. Ayan. So nagre-recover na rin siya. Malaki din pala yung drop niya last time. Oh. So umabot siya ng 15% last time. So meron na siyang good sign parang si Plus, di ba? So may gusto ng ano, mag-breakout na price action niya. So yan yung nakita ko sa kanya. At kapansin-pansin yung RSI level niya nag-start ng mag-parabolic. Ayan. So okay lahat ng indicators niya. So hopefully umabot tayo bago siya mag-pull back dito sa around MA 100, 1,000, siguro 1,200 level no. Pinaka next na resistance. Malaki ba yan? Ang laki kasi ng price niya, maliit lang. Mga 5%. Okay, hopefully umabot siya dito. Bago niya ituloy yung ano, kung downtrend man yung price action niya. So nag-close siya 1,137, 0.71% and 18.16 million net foreign buy. Okay? Next, yung ating alaga, C+, mga ka-diamond hands, 4% kanina yung drop nito. No? So nag-bounce siya ng konti sa drop. Drop pa rin naman siya ngayon. Okay, tapos na yung downtrend niya, no? Okay, so sideways ang tinitignan natin or kung babalik siya sa dito sa uptrend channel niya. Okay, so sideways muna siguro para hindi ganun ka-optimistic, no? Okay, ganyan muna yung channel natin sa kanya. Okay, 29. Bago mag-30, yung nakikita natin na galaw ni Plus. Okay, hanggat hindi nagbe-break yung MA20. So nag-close siya ng nauntog siya dito eh. 24.6, negative 2.38%. 138 million net foreign buy. Okay. Hopefully, healthy pullback yung alaga natin. Wala pa yung ano eh. Siguro, maganda makita, no? Lumabas yung earnings niya muna. Kasi marami yung nag-ano last time eh. Nag-panic selling dito kasi nga yung Gcash natin. No? Okay. So, tingnan natin for the coming few days. And then, mining stocks, saglit, bago tayo pumunta dyan. Ano ba yung price ng gold? Okay, nagda-downtrend kasi yung itsura niya. Pero bumawi siya, oh. O baka may bounce na bukas mga ano, mining stocks natin. Okay, FNI, wala, hindi niya kayang bumalik. So, nagda-downtrend siya, resistance na yan. And then, pinaka-next support is piso. O, yan eh, titignan natin kasi medyo pa-downtrend yung, ano, yung price action ni FNI natin. Okay, so medyo mahina. So watch out na lang, RSI below 50, medyo bearish siya, nauntog yung ano, recovery niya and ayan, medyo obvious yung downtrend ng MACD formation. Okay? So the close 1.11, laki din. Minus 7.5% and negative 1.71 million net foreign set. Next, nickel. O pagod na si nickel ha. Nauntog din siya at lalo nag-breakdown pa yung price action natin. So MA 100 na, no? Yung babantayan natin sa kanya. Lumaban naman yung price action ng ano, ng gold. Pero ayaw ng mga traders, no? Okay? So baka mag-double check sa ano, RSI 30 muna bago siguro mag-recover si nickel. Medyo malakas yung ano yung mga bentahan niya. So 3.25 yung close, negative 6.88%. And meron siya 2.77 million net foreign buy. Okay? And then lastly, si OGP. Pagod na rin si OGP natin. Naku, malalim pa naman yung ano, MA100. Meron tayong technical support around dito sa, laki na rin ang binawi niya. Ayan o, 86%. Around dito sa 22, no, 22.8. Hopefully magsalubong lang sila ni MA100 and then mag-bounce na si OGP natin. Medyo malakas yung ano yung itsura niya oh. Kung kailan napaka-bullish niya, no, saka siya biglang ano, dire-diretso naman na bumagsak. So, parang trap yung galaw niya. Nag-close siya 24.35 minus 4.7% and 840K net foreign sell. Ayan. Medyo bearish po yung galaw nitong si OGP natin. Okay, so yun lang muna. APX drop din siya. Yung galaw na market, wala pa rin tayo makita linaw. Pero siguro kung another net foreign buy, okay pa rin ako sa market. Kahit na medyo nagta-touchdown tayo sa 5.7, no? 5.8.
Sa akin lang ganun yung pakiramdam ko sa market. Okay po. So yun na lang muna. 2 days pa ng trading. Makikita pa natin yan. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabo Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys. Crypto ko to. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.